ito sa mga nanay na faithful sa Panginoon. Ito po sa mga nanay na pwede natin i-ambig sa Kristiyano. Yung mga Kristiyanong nanay na nagmamahal sa kanilang mga anak. May salita po silang tinatawag na never say quit. Why? Even na sila ay iniwan ng sinong mga mahal na sa buhay, even na sila ay mamatayan ng kanilang mga anak, even sila ay naghihirap, even sila ay walang makain, walang financial, but they say never, they have a principles na never say quit. Sapagkat ang pagpasok sa pagiging nanay, hindi po ito profesyon o hindi rin po ito position na kapag ginalingan mo, mag-i-improve ka pa na magiging mas mataas ka na nanay. No. Hindi po ito ranggo na kailangan may nanay, ganito ang ranggo ng nanay mo, ganito ka rin, pakitunguhan ng mga anak mo. No. Ang pagiging nanay, walang ranggo, walang posisyon. Ang pagiging nanay ay isa lamang pong tungkulin na inilagay ng Diyos po sa atin. Bago tayo maturuan ng guro, bago tayo maturuan ng mga sino mang tao, bago tayo maturuan ng pastor, meron ang nagtuturo po sa atin. That is our nanay. Mula noon, 9 months pa pang pinagbubuntis ng nanay mo, kung meron siyang salitang quit, inilabas ka na 1 month pa lang. Di ba? Yung iba, umiinom ng gamot para nailabas yung mga baby at hindi na kailangan mabuhay. Kung may salita silang quit, hindi na nila aantayin ng 9 months bago kailabas. Sapagkat kapag nanganganak sila, nasa bingit sila ng kamatayan, pabilang nila pa. And then kung sila yung salitang quit, hindi ka aalagaan ng 7 years old para lumakad, magsalita, matutong kumain, matutong maglakad, matutong gumawa ng dapat mong gawin. So kaya ka natuto, kaya ka nag-grow, kaya ka naging ganyan sa mga oras na ito because yung nanay ko, may katagang never say quit. Amen po. You know, in Galatians chapter 6 verse 9, kung may kailangan tulad po natin sa nanay po, a mother does not say quit because her love for her family is stronger than her tightness. Alam mo, kahit ang mga nanay, mas una pang tulog ang tatay kaysa sa nanay. Una pang nakakaramdam na maraming sakit ang tatay kaysa sa nanay. Sapagkat ang nanay, laging malakas, laging always ready tumulong, always ready para mag-prepare. Kahit pagod na, ang nanay ay may pinakamaraming trabaho. Ang tatay, kapag pagod, isang trabaho lang. Magtrabaho, umanap ng pera, pag-uwi sa bahay, yun yung trabaho niya. Pero ang nanay, kahit may trabaho pa yan, pag-uwi sa bahay, marami pong trabaho pang ginagawa. Di ba po? May mga nanay na hindi na natatahimik, lalo na kapag nag-iedad. Yung nanay ko, sabi ko, hindi ko na sa amin tumira. Sabi niya, gusto niya tumira sa mundo, kaya hindi na mapigil ang magtalim. Talaga mga nanay, hindi mapatigil sapagkat nanghihinga daw sila. Even when life is so hard, she keeps going, sacrifice, and work for her children's future. Bakit po? Ang mga nanay kasi ang pamantayan nila, hanggang ang anak nasa kanila, hindi sila titigil para sila ay tumulong sa kanilang anak. At magpakananay, kahit may trabaho ka na, kahit may asawa ka na, ikaw na lang naiinis sa nanay mo. Bakit si nanay? Magpakilamero talaga. Sabagat ang salitang never say quit hanggang sila ay mamatay. Yun po yung pinangahawakan ng mga nanay. According to Galatians chapter 6 verse 9, kagaya ng isang nanay, ang Kristiyano, pwede natin ihalin tulad sa isang nanay. So kaya ang nanay, meron tinatawag na unconditional love. Meron silang tinatawag na kalakasan na hindi na uubos. Ito yung pamantayan ng isang nanay na kahit mahirap, nag-i-endured sa mga hardship na pinagdadaanan. So ang Kristiyano, kapag may dahilan para magpatuloy, huwag dapat mawawala po sa atin yung mga reason na yun at mga purpose na yun. Bakit ay magpapatuloy sa buhay? Sapagat kung ang nanay, ang dahilan niya para sa pamilya, para sa mga anak, para sa mga sa buhay, nawawala na ang dahilan sa sarili. Minsan nga, mas wapo at magaganda yung anak. Tapos yung nanay, dugyot. Minsan, gano'n na nakikita po natin. Ang ibig sabihin ng tunon, mas maraming focus na ibinibigay niya at pagmamahal sa maraming tao sa kanyang mga mahal sa buhay kaysa sa sarili nila. Ang Kristiyano, ang bilis tumigil. Alam niyo bakit? Tinitingnan natin yung sarili natin. Pagod na ako, ayoko na, nalilis-kalis na ako, wala na akong purpose, wala na akong magagawa, nakafocus sa sarili. Pinailag ng nanay. Wala sa kanila ang salitang dahil wala sa kanila, hindi sa sarili nila sila tumitingin. Ganyan po, meron silang dahilan, meron silang purpose. So mga kapatid, according to Galatians chapter 6 verse 9, pinapakita ko sa atin na doing good. Why? Don't get tired of doing what is right. Why? Sapagkat ang sabi ng Bible, there's a reward coming in the right time. Mga nanay, laging nag-aalaga 9 months, pagdating ng 7 years old, pagdating na sila yung mag-15, mag-18, tuloy-tuloy
nalilimutan lang natin pagdating na nakakatrabaho na tayo or nag-aasawa na. Pero mga nanay, kahit walang ini-expect na tulong, lagi silang gumagawa. So, ang bilang sa Kristiyano, mga kapatid, mayroong ipinangako sa atin ng Diyos na ang mga Kristiyano naglilingkod ng tapat, gumagawa ng mabuti, nagpapatuloy sa mabuti gawain, hindi po masasayang ang ating ginagawa. Amen? Never say quit, mga kapatid. Why there's a reward na nag-aantay po sa atin in the right time. We don't know kung kailan yung time na yun. Ang importante, there's a reward na pinangako ng Panginoon. Ang anak, masasabi na, pag ako nakagraduate na, tutulungan kita. Minsan po yun, napapako. Pag ako nakapag-aaral sa kanyang kolehiyo, magandang school, promise na, kung nakapag-work ako, unang sahod sa inyo. Uy, di ba? Ganun na mga nanay. Promise ka, may asawa na ako, mas priority ka kaysa sa asawa ko. Di ba? Ganun na mga anak. Pero pag mga ako, wala, napapako. Pero pag mga ako, Diyos, panghawakan mo. Never say quit. Amen? As long as you don't quit, marireceive mo yung blessing. Now, mga kapatid, what are the things that we are able to learn about the life of nanay? So, mga kapatid, kung isang Kristiyano, gaya ng isang pamuhay ng isang nanay, prinsipyo ng isang nanay, pamantayan ng isang nanay, mas marami tayong matutunan bilang isang Kristiyano sa mga nanay. Amen po. Number one, isang bagay po na pag-uusapan ko na in the word, never say quit, ay isa sa mga pangunahing magbibigay encouragement po sa amin, lalo na kapag nandun na tayo sa panahon na parang gusto mo nang tumigil. Parang gusto mo nang huminto. Parang lumalabo na sa iyo yung mga pagkakataon na bakit ka naglilingkod, bakit ka nandyan, bakit ka umaatay, bakit ka nagpapatuloy. Kapag yun ay lumalabo na, merong paalala ang Diyos na magbibigay po sa atin ng reminders na wala sa atin, sa Kristiyanong matapat sa Panginoon, ang salitang quit. Amen po. Never say quit. Number one, things to avoid quitting. Bakit nga ba? May mga Kristiyano na nagsasalita ng salita, ayaw mo na, tigil na ako, tigil na tayo, tumigil na sa paglilingkod. Para ma-avoid ang salitang quitting, ano yung mga bagay na kailangan natin huwag ihinto? Kaya naman tayo isang nagsasalita ng quit. May reason po yun. Meron po yung pinanggagalingan. Meron po yung pinagmumulan kung bakit mo nasasabi ang salitang quit. Nung na-safe ka, anong sabi mo lagi? I press on toward the mark. I will serve the Lord. I will offer my life. Lord, here am I, send me. Doon tayo, nasip tayo. Nakakita ka ng church, nakakita ka ng privilege sa mga paglingkod, pinapasukan mo. Gusto mo lahat ng ministry. Gusto mo pa, pasukan eh. Gusto mo lang tumututuro ako. Gusto mo lang mag-preach ako. Gusto mo lang mag-song-meaning ako. Parang lahat ng ministry, papasukin mo. Bakit? On fire ka. Amen? Pero minsan, napagod. Minsan, nadidismaya. Minsan, nadidiscourage. So, mayroong pinanggagalingan po ang salitang quit. Kapag nagsalita ang isang Kristiyano na I quit, may dahilan po yun. At yung dahilan na yun, yun ang huwag mong itigil, mga kapatid. One thing na huwag natin itigil, para hindi tayo mapapatigil, ano yung mga dapat huwag natin itigil? Never stop praying. Why? Some people, kapag tumigil sa pananalangin, itinigil na niya yung relationship niya na binibig niya sa Panginoon. Why? Sa prayer, doon tayo makikipag-connect sa Panginoon. But people, maraming mga tao gusto mag-build ng relasyon sa Panginoon pero walang prayer sa Panginoon. Paano mo kakausapin yung mahal sa buhay? Gusto mo mag-build ng relasyon sa asawa mo, hindi lagi mag-usap isang taon. So paano mo malalaman yung gusto niya at yung gusto mo na masasabi mo sa kanya? Amen? Now, don't stop prayer sapagkat kapag hinto mo ang salitang prayer, parang hinto mo na rin ang paglilingkod mo sa Panginoon. Kaya ba din sa ating, Lord, I quit, bakit? Hindi naman nangungusap ang Diyos sa iyo, why? Hindi mo naman siya kinakausap eh. Kaya hindi mo naiintindihan kung may will ba si Lord sa buhay po natin. Pangalawa, never stop obeying God's word. Why? Kapag tinigil mo ang pagsunod sa salita ng Diyos, marami po sa atin ang maapektuhan in our personal, in our spiritual life. Why? Sa salita ng Diyos, itinuturo ng Diyos one by one, step by step, at lahat ng path na gustong gawin ng Diyos sa buhay mo, itinuturo na niya sa bahay mo. Subukan nila po, sasabihin ni Lord sa iyo, gusto kita maparating sa 10th floor. But with only one thing, you only need na gawin mo muna, step 1, humabang ka. Sabi nila ako, humabang ka. Then sumunod ka. Humabang ka ulit. Makakarating ka kapag sumusunod ka. Amen? Problema mo, gusto ni Lord, makarating ka sa 3rd floor, but one step na gusto niya, ayaw mo. So, marami sa atin, Lord,
ayoko na. Bakit? Kasi kung ang point mo lang kaya ka mag-serve is sumimba, umuwi, mapapagod ka. Pag may purpose, mas madali po sa ating magkakaroon ng encouragement para magpatuloy. Amen? Magtanong ka sa mga boss na leader. Brad, paano ba magpatuloy? Masasabihin na sa'yo, huwag ka na magpatuloy. Marami mag-discourage sa'yo yan. Wala naman nakaka-encourage sa church. Marami masasama din. Marami magsasalita, di maganda din. Diba? Mga namumuno din, hindi maganda ugali. Yun ang sasabihin ng mga tao, walang magandang relasyon sa Panginoon. At yung mga tao, hiwalay sa salita ng Diyos. Amen? Pero dito ka magtanong sa mga pastor. Pastor, paano ba magpapatuloy? One thing na ituturo nila kung paano ang itinuro ng Diyos sa salita. Amen? Kung ano yung itinuro ng Diyos sa kanyang salita, yun ang ituturo sa atin. So, para magpatuloy at maiwasan ang salitang huminto, never stop obeying. Kaya sabi ng Bible, sabi ni God, Joshua, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Why? Sabi, ang Diyos nakikipag-usap sa kanila by the word of God. At nakikipag-usap ang Diyos at nagbibigay Diyos ng reminder sa salita ng Diyos. Until now and then, hindi mawawala ang pakipag-usap ng Diyos sa atin. Amen? Kung hindi mo kapangalan si Joshua, hindi ba makikipag-usap ng Diyos sa'yo? Hindi mo kasi galing si Joshua sa Bible, hindi ba makikipag-usap ng Diyos sa'yo? No. Ang Bible po is open para sa lahat. Amen? Ang Bible ay pwede basahin sa kahit sino. At ang Bible po nagtuturo sa bawat isa para maging righteous tayo sa harapan ng Diyos. Amen? Subukan niyo pong maging matuwid pero walang salita ng Diyos. Kaya mo mamuhay na maging matuwid sa Panginoon pero walang salita ng Diyos. Hindi natin kaya po yun. The Word of God is enough para po magturo sa atin. Anong mga dapat huwag mong ihinto? Not only pray, not only obeying God's Word, and lastly mga kapatid, na huwag mong ihinto para hindi mo magawa at masabi sa litang faith, never stop attending in Christian fellowship. Paalala kayo ng Diyos. Kung sabi ng Diyos, huwag mong kailangan forsaking the subway na ginagawa natin mga pagtitipon po, na ginagawa ng mga Kristiyano. Kung minsan ka, sa mga makikita natin sa mga barangay, kung saan may burol, marami sulat. Kung saan may birthday, may inuman. Kung saan may piyesta, may tumpukan. At yung tumpukan na yun, mga unbelievers. So mga kapatid, kung ikaw ay hindi nawawala sa mga ganung pagtitipon sapagkat inaasahan mo yung kasiyahan, inaasahan mo yung kwentuhan, hindi po yung nakakalago. So mayroong Kristiyano pagtitipon na huwag mo rin kaligtaan. At doon po tayo pwede lumago. Amen? Kailan kalalago kung ikaw mismo mag-isa lang? Paano ka lalago mag-isa? Paano ka mag-grow mag-isa? Ikaw yung nag-aaral, ikaw yung natututo, ikaw yung natuturo sa sarili mo, ikaw lang ang walang natuturo sa iyo. Paano ka matututo? How come na si Timothy matututo kung wala si Apostol Paul? Amen? Paano matututo ang disipulo kung wala si Kristo? Paano tayo matututo kung wala salita ng Diyos na magtuturo sa atin? So there are people na ginagamit ng Diyos para ma-encourage ka, para mag-grow ka. So we need to attend and any assemble na kung saan po tayo pwedeng lumago. Amen? Ikaw na yung pinaka-panggatong. Ano yung panggatong? Meron po sa probinsya, pine tree po yung siguro yun. Yung panggatong po siya, kahoy po siya, nakapagsilindihan, hindi namamatay ang apoy. Ang bilis po yung mag-apoy. Pine tree po siguro yun, naalala ko mga pine tree. Nag-aapoy po siya. Pag silindihan mo talaga namang nag-aapoy, hindi siya namamatay, hindi siya kagaya ng naman na dos o naman na panggatong. So, ginagawa ko doon, kahit anong lakas ng apoy mo, kapag hindi ka isinama sa maraming nag-aapoy, mawawala yung apoy mo. Amen? Meron pang gusto ngayon, yung papel daw, yung mga dyaryo, babasahin, tapos uhulmahin, ang gagawin parang patutuyuin, tapos gagawin uling. Subukan mo nga, kung yun ang pinakamalakas na nag-aapoy, ihiwalay mo sa maraming uling, at hindi mag-aapoy yun. Amen? Kung ikaw ang pinakamalakas na tao, ikaw na yung pinakamatibay na Kristiyano, ikaw na yung may maraming verse na alam sa buhay mo, pag walang magpapalakas sa iyo, walang mga tao magiging kalakasan mo, walang mga Kristiyano magtuturo sa iyo, walang mga Kristiyano sasamahan mo, manghihina ka. Amen? Alam niyo yung mga zebra, bakit ang kulay mo nila black and white? Although, sa isang zebra, wala ko siya kakayanan na ipagtanong lang sarili niya sa mga leon. Sapagkat pagkain sila ng leon. Pero ang ginagawa ng mga zebra, di matalino sila. Kung saan may maraming zebra, sumasama po sila. Para pag nakita ng leon, sobrang dami nila. Kasi mukha silang malaki, dahil sama-sama sila black and white. Hindi sila nakakain, hindi sila namamatay. Pero pag ikaw,
exempted. Pero pag mag-isa ka, madali kang matalo. Did you experience na kung kailan nasa simbahan ka, parang nawawala sa iyo ang mga temptation? Nung nasa Kristiyana, nasa simbahan ka, parang hindi ka natutukso ng Diablo dahil marami kang kasama nakikipag-usap awang sa bahay mo. Pero ikaw na lang nasa kwarto, parang dali matukso, parang dali matem, ang dali mapahamam, ang dali mahulog sa kasalanan kapag mag-isa po tayo. Amen? Kailan ka nagagalit may kasama ang Kristiyano? Nagmula ka, dahil may kasama ang Kristiyano. May nag-away sila, dahil may kasama ang Kristiyano, tapos nagmula ka. Pwede ba yun? Baka mapigilan mo sa rin mo. Yung kakay yun. Mamaya ka lang, pag wala na. Di ba parang ano tayo? Nagpipigil tayo. Naninermon ka sa bahay mo, biglang bumisito sa pastor. Di ba mapipigilan mo yung mga sermon mo hindi maganda? Why? Kasi mayroong Kristiyano. Hindi yun pala ang kagandahan. Kapag ikaw ay maraming sinasamahan, ikaw ay umaate, ikaw ay nakikipaghalo dito, ikaw ay lumahanap, ikaw ay tumitibay, ikaw ay natututo. Ayan! Mga masasabi ba ang Kristiyano matibay kung wala naman ng Sunday, wala naman ng prayer meeting, sasabihin mo, prayer warrior ka, tapos wala ng prayer meeting, paano natin masasabi? You have a good relationship sa Panginoon, na naniniwala sa prayer meeting, ayaw mo puntahan. Ayan. Sa bagay po yan, na kailangan magiging kalakasan po natin. Things to avoid quitting, never stop praying. Never stop obeying God's word, and never stop attending in Christian fellowship. Gusto mo mag-quit? Huwag kang maniwala sa prayer. Gusto mo mag-quit? Huwag kang sumunod sa salita ng Diyos. Gusto mo mag-quit? Huwag kang umatay sa mga pagtitipon na nakakalagot. Asahan mo ang Kristiyanong wala rito sa tatlong ito. Posible sa kanya ang salitang I quit. Amen? I quit. Now, reason why mga kapatid, why we decide to quit? Bakit ang tao pumapasok sa desisyon na pag-quit? Bakit ba minsan na ipapasok natin ang salitang quit? Kung kanina alam natin yung mga to avoid quitting, so there are things mga kapatid. Sa mga pinag-uusapan ko natin dito, never say quit. The Bible said, never say quit sapagkat may reward na inaantay po, na ibibigay po sa mga nagpapatuloy. Sapagkat merong Diyos na nag-aantay po sa atin in the finish line, nag-aantay siya kung sino sa atin na merong pinangahawak ng faith, merong pinangahawakan na tinapos na gawain mga kapatid. So, things to avoid quitting, yung pinag-aralan po natin, the reason why we decide to quit. Bakit maraming mga tao nag-decide na tumigil? There are things po na pwede magiging reason. Huwag natin isisi sa maraming tao bakit ka tumitigil. Tingnan niyo yung mga tumitigil. Ang daming mga reason. Bakit ka tumigil, Brad? Kasi, na-discourage siya akin. Bakit ka tumigil, Brad? Kasi hindi ko na gusto yung preaching, hindi natamaan ako eh. Bakit ka tumigil, Brad? Kasi may nakausap ako, tumigil sa paglilingkod, hindi na nagsimba. Kasi wala tayo sa offering. Nahiya siya, hindi siya nakapagbigay. Sino po? Sabi ko, sino nagsasalita, pagbigay daw sa Panginoon, kakailan naman din ako, naglilingkod, tapos wala akong ibigay. Nasisi pa ibang tao. Marami mga Kristiyano, tumitigan na nga lang, nandadamay pa. Marami mga Kristiyano, tumitigan sa paglilingkod, sa Panginoon, lumayo sa Panginoon, tapos naniniwala pa ng kapwa. So, ito yung mga reason kung bakit minsan tumitigan ang Kristiyano. Losing our first love to God. Bakit ka nagpatuloy? Mahal mo kasi ang Diyos. Bakit ka nagpapatuloy? Kasi tinanggap mo ang Diyos. Bakit ka nagpapatuloy sa Sunday service, prayer meeting, Bible studies, outreaches, soul winning, lahat ng ministry nagpapatuloy ka? Why? Kasi mahal mo ang Panginoon. Kahit diniscourage ka na, nagpatuloy ka pa rin. Pero bakit rin natin? Bakit hindi ka na nagpapatuloy? Sabagat nawala ang init sa paglilingkod. Amen? In Revelation chapter 2 verse 4, dito ang kausap ko rito ay ang church ng Ephesus. Marami po silang ginagawa na paglilingkod. Marami silang ginagawa. Tama, hindi sila nagkakamal, hindi sila nagkakasala sa Panginoon. Pero one thing na nalimutan ko nila, yung init sa paglilingkod sa Diyos. Sapagat kapag nawala ang init mo sa paglilingkod, marami ka ng reason, marami ka ng murmuring, marami ka ng complaining, marami ka ng ibabatong hindi maganda sa ibang tao o sa Diyos. Amen? Kapag nawawalan yung init sa paglilingkod, subukan mo pong hipan yung apoy ng posporo. Abay, ang bilis mamatay. Subukan yung hipan yung apoy ng kandila. Abay, ang bilis mamatay. Ilong lang ha, bugahan mo lang ng hininga ng ilong mo, patay agad yan. Pero yung sunog, subukan nyo pong hipan yung sunog. Ano, may sunog na bahay. Hipan nyo, sabay-sabay kayo, kahit 10 pa kayo. Hipan nyo, the more na hinihipan, ano nangyayari? Namamatay? Lalong
The more na nangihina, lumalakas. The more na parang nadi-discourage, nagpapalakas ng iba. Amen? Ibig sabihin po yung mga kapatid, huwag natin tanggalin o mawala sa atin ang salitang first love natin sa Panginoon. Kung kapag nagiging malabo na sa iyo ang paglilingkod, balikan mo na bakit ka naglilingkod? Bakit ako nagpunta dito? Bakit ako nandito? Bakit ako naglilingkod? Bakit ako nagpuputod ng iniduro? Balikan mo, bakit ka naglilingkod? Amen? Bakit ako na lang lagi nagmamaneho? Balikan mo lang, bakit ka ba naligtas? Bakit ka ba tinawag ng Panginoon? Amen? Kapag nawala na yung first love, nawawala yung init sa paglilingkod. At kapag nawala yung init, hindi na po masarap ang paglilingkod. Subukan niyo po kumain ng nilaga pero malamig. Subukan niyo po kumain ng sabaw o humigop ng sabaw na sinigaw pero malamig. Kahit ang daming sangkap, hindi mo na itutuloy. Amen? Mas masarap pong kumain sa amin po sa probinsya. Masarap lang, tapos sili, tapos tubig. Wala pong ibang sabaw. Masarap na po yun, basta mainit. Amen? Isang bagay po na kailangan may init sa paglilingkod. Number 2, choosing to love this world. Minsan kasi, yung attention natin, yung pagmamahal natin, nawawala na sa Diyos. Mas may priority ka namin, mas maraming ibinibigay na atensyon sa mundo kaysa sa Diyos. Kaya yung sinasabi ng iba, Lord, alam ko, parang isang sheep. Sabihin mo sa shepherd, Pastor, dito lang po ako, marami lang po dito. Di po ako mawawala sa pulutong, di ako mawawala sa pinapromise. Pag tinawag mo ko, nandiyan na gano'n. Kaya lang, the more na umaatras ka, the more na nakafocus ka, the more na nakatingin ka sa iba, madi-distract ka. Amen? Mapapalayo ka. Subukan mo magmaneho ng motor, pero hindi ka nakatingin sa harapan. Mawawala ka sa focus. Madi-distract ka, at hindi sa lahat, mapapahama ka. Amen? Choosing to love this world. In 2 Timothy chapter 4, verse 10, si Demas po, isa po sa kasama ni Apostle Paul. Kasama naglilingkod, kasama gumagawa, kasama sumusunod sa kalooban ng Diyos. But one thing na nangyari po sa kanya, iniwan niya ang ministry, iniwan niya ang kanyang kabati, iniwan niya ang gawain ng Diyos, iniwan niya ang Diyos. Anong reason? Minahal niya ang mundo. Amen? Marami po sa atin ang iniiwan ang Diyos para sa mundo. Yung Diyos, yung mga Kristiyano na iniiwan ng Diyos dahil sa mundo, yung Diyos nyo nababayaran. Yung Diyos nyo may presyo. Amen? Sabagat ang Diyos ko walang presyo. Hindi pwedeng ipagpalit sa kahit sino. Hindi pwedeng ipagpalit sa kahit anong yaman sa mundo. Pero kapag nababayaran ng Diyos mo, kapag yung Diyos mo pinagpapalit mo, mas mahal mo yung pera kaysa sa Diyos, so yung Diyos mo may price. Amen? Diyos mo may price. Tandaan ba natin mga kapatid? Sasabihin pa natin, kailangan natin ang pera, kailangan natin ang kayamanan, kailangan natin ang anumang kariyarihan, pero mas higit na kailangan natin ang Diyos. Amen? So, choosing to love this world, nagiging reason po yan. Paalala po sa atin, love not the world, neither the things that are in the world. So, pag ang mga nagmamahal sa mundo, nawawala po sa atin ang pag-ibig ng Ama. Sabagat yung priority, yung focus, yung nauuna na sa buhay mo, ay ang mundo. Amen po? Now, what are the things na nag-decide kang tumigil? Hindi lamang nawawala ang first love mo, yung init mo sa paglilingkod, hindi lamang may mas priority ka na iba, higit sa lahat, bakit ka tumitigil, nag-decide ka tumigil, sabagat nakakaramdam ka ng pagod sa ministry. Nakakapagod po. Attend ka ng Sunday, balik ka ng Wednesday, balik ka ng Bible study, punta ka ng outreach, balik ka ulit ng Sunday, rotation ang buhay mo. At hindi lamang po yun, yung ginagawa mo sa buhay, may trabaho ka ba? Meron ka pang family, meron ka pang trabaho o gawain sa sarili mo, meron ka pang obligation or duty sa bahay mo. Kung titingnan mo ang sarili mo, mapapagod ka. Pero pag titingnan mo yung gawain ng Diyos, mahahabag ka. Amen? Mahahabag po tayo. At mawawala sa atin ang pagod. Maraming mga Kristiyano na ang kapahinahan po ang ministry. Maraming mga Kristiyano na nasa tuwing nagpapatuloy sa ministry, lalong parang tumitibay, tumalakas. Yun ang kailangan maramdaman po natin. Yung feeling tired in ministry, nangyayari po yan kapag nakakaramdam ka ng burden, nakakaramdam ka ng bigat, nakakaramdam ka ng maraming responsibilidad, kapag titignan mo na ang sarili mo, mapapagod ka talaga. Ba't ang sabi ng Bible? Na, o nabibigatan ka na sa akin, pumunta ka sa akin, sabi ka. Punta ka sa akin.
bibigyan kita ng kapahingahan. Isipin niyo po, parang sinasabi ni Lord, na yung problema mo ang maalam. Basta magpapalakas ka lang. Isipin niyo po yung ganong pamantayan ng ating Panginoon. He knows, alam ng Diyos yung pinagdadaanan mo. Alam ng Diyos yung binubuhat mong problema. Ang kailangan mo nga lang, ipagkatiwala sa Kanya at magpakalakas ka sa Panginoon. Amen? Kailangan mo magpakatibay sa Panginoon. So mga kapatid, yung feeling tired in ministry, kaya ka lang naman nakakaramdam ng bigat sapagkat tinitingnan mo yung lakas mo, hindi yung lakas ng Diyos. Kung sabihin, lumalaban ka, tinitingnan mo yung kakayanan mo, hindi yung kakayanan ng Diyos. Sabihin, humakot ka ng problema, tinitingnan mo yung solusyon mo, hindi solusyon ng Diyos. Kaya ka napapagod kasi nagtitiwala ka sa sarili mo, hindi sa Diyos. Amen? Alam niyo po ba, meron din po sa Bible, isang veteranong naglilingkod sa Panginoon. Isang faithful na naglilingkod sa Panginoon. Ginamit ng Diyos sa mga dakilang bagay, pero nakaramdam din po ng pagod. And the point na gusto niyang magpatiwakal, gusto niyang magpakamatay, gusto niyang patayin na lang siya ng Diyos dahil sa kanyang pinagdadaan ng problema. Sino po ito? Si Moses. Did you know the Numbers, book of Numbers 11:15? Ang sabi ni Moses po yan? Si Moses po, sobrang napapagod po siya. Dahil sa pinagreklamo po yung mga Israelites, sa kanya po ang buntod ng galit ng mga tao. Sapagkat siya po yung nag-lead sa mga Israelites. Sabi may mga problema, one by one na lumalapit sa kanya, bumabato ng mga problema. Nagreklamo sa Diyos sa pamagitan ni Moses, mga kapatid. Kaya nakaramdam po si Moses ang pagod. Nakaramdam siya ng mga pagreklamo ng mga Israelita. At ang sabi niya, sa bigat ng responsibilidad na pinahawak niya, sabi niya, Lord, pwede bang patayin mo na lang ako? Dahil parang binigyan mo ako ng ganitong problema, baka dito mo na ito kakayanin. So mga kapatid, even si Moses felt like quitting, but God did not allow him to give up. Sabi ng Panginoon, o ito mo, bawat mga lahi, maglagay na ng isang mamumunan. Then bawat mga namumuno, at hindi na lang siya dumadaan, meron ka ng katuwang. The important thing na kailangan natin matutunan, yung bigat ng problema, pag binubuhat mo mag-isa, talaga mabibigyan ka. Talaga naman mahihirapan ka. Amen? Merong trabaho ang Diyos sa buhay mo. At ang trabaho mo, magtiwala sa Diyos. Ano po ba mahirap? Yung magtiwala, yung gumawa. Ang mas madali ko yung magtiwala. Pero mahirap gawin sa isang tao magtiwala. Ang gusto niya, gumawa. Kapag pumalpak, reklamo. Gumawa, tapos pag nagkamali, magre-reklamo. So, gawin lang natin po mga kapatid, is magtiwala. Amen? Kapag nakaramdam ng pagod, ibigay mo sa Panginoon. Kapag nakaramdam ng panghihina, bumalik ka sa Panginoon. Buti pa ang tao. Pag alam mo, 1% na lang yung cellphone mo, yung battery ng cellphone mo, battery sarado mo araw-araw, alam, bakit pala na ito? Asan yung charger ko? Magagalit pa yan. Asan yung charger ko? Nandito na yung kanya, bakit kinuha? Di ba? Kailangan kita yung charger. Hinahanap mo ang charger. Pag nahanap mo ang charger, alamin mo ang Diyos sa akin. Bakit kaya ang tao? Updated ka kapag nalulubat ang cellphone. Pero sa tuwing nangihina ka na, hindi mo na alis saan ka mag-charge. Ilan? Saan ka nalapit? Problemado ka, saan ka magpapatuloy? Sabi pa rin ba? Sis, bakit hindi ka nasipa? May problema ako eh. Kung kailan ka may problema, hindi ka lumapit sa Panginoon. Amen! Brother, hindi ka nakapag-church. Pero kung pinagdadaan ng problema, may pinagdadaan ka ba ng problema, but hindi mo nilapit sa Panginoon. Amen! Ang tao kasi tiwala sa kakainan, hindi sa kakainan ng Diyos. So kapag may problema, sumubos sa Panginoon. So kapag may problema, magpatuloy sa Panginoon. Amen! Yun ang pinakapangunahing kailangan natin. Never say quit sapagkat meron tayong kasama sa ating tayo humaharap ng problema. But the things na gusto po natin matutunan, why we never say quit. Kanina mga kapatid, pinag-aralan natin yung things to avoid, and then pinag-aralan po natin bakit nag-design ang tao na tumigil. Pero yung gusto ko pong iba, matutunan po natin mga kapatid, at gusto ni parating ng Panginoon, reason why we decide to quit. Sapagkat yung things to avoid, nalilimutan niyo kapag gusto na tumigil. Diba? Meron gusto tumigil. Brad, gusto ko na dito. Brad, magpasa ka naman. Ayaw ko nang gawin yan. Brad, mag-pray ka. Hindi ko nang gawin yan. Brad, mag-atin ka sipa. Ayaw ko yan. Busy ako. Kaya unti-unti nawawala sa Panginoon. Unti-unti lumalago ang pakiramdam sa Panginoon. Now, ano yung mga pangahawakan mo natin? Why we never say quit? Bakit ang Kristiyano hindi pwede tumigil? Because God never say quit. How many days ginawa ng Diyos sa mundo?
7 days. And then the first day, gumawa siya ng langit, then gumawa siya ng araw. Then the 6 days, in the 6 days, saan ginawa tao? Kung tumigil na siya in the 3rd days, meron kayo tao meron? Kung tumigil na siya nung matapos siyang gawin ang mga hayop, meron kayo tao meron? So, hindi siya tumigil. Until nagawa niya ang tao, until nailikha niya ang buong meron dito sa mundo ito. Ang Diyos po, walang salitang quit. Bakit natitigil? Amen? Huwag kang tumingin sa tao. Yan ang tao. Kahit anong lakas niya, titigil yan. May ilang mga pastor na tumitigil, may ilang mga leader na tumitigil, may ilang mga miyembro tumitigil. Malakas ngayon, pero nawawala ang power pagdating ng mga panahon. Pero ang Panginoon, never nagsalita ng salitang quit. Wala kang na makikita sa Bible na ang Diyos tumigil. Subukan mo nga ang Diyos na tulog. Ewan ko lang kung meron pang iikot na planeta sa mundo natin. Amen? Merong mga mangyayaring hindi maganda kapag natulog ang Diyos. Tulog lang yun. Lalo pa kayo pag huminto ka ang Diyos. So mga kapatid, because God never saved it. In Matthew chapter 26, verse 39, ay Diyos ba nakaranas din ng pinagdadaan ng problema? Nakaranas din ba ng bigat? Sa katawang tao, ang Panginoong Isus po, ay nakaranas din po ng bigat. Nung nag-pray po siya, before po siya, ay may bago sa cross. In Gethsemane, the prayer of our Lord Jesus Christ. And he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, Almighty Father, if it be possible. Sabi niya, pwede lang Lord? Pwede lang Ama? Let this cup pass from me. Pwede ba? Huwag na to. Ang hirap naman, ang sakit naman. Pwede yung sabihin yun. Sabi nasa katawang tao po siya. But sabi po niya in the last sentence, not as I will, but thy will be done. But your will be done. So mga kapatid, makakaramdam ka ng bigat, makakaramdam ka ng pahit, makakaramdam ka ng hirap sa ministry. Pero ang lagi mong itatanong, decision ba ng Diyos na tumigil ka? Gusto ba ng Diyos na tumigil ka? Kalooban ba ng Diyos na huminto ka? Kung hindi, magpatuloy ka. Amen? Kung hindi, magpatuloy ka. Now, ipinapakita po dito na ang pagsunod sa Panginoong Isus, minsan may hirap. Pero kung gusto mo talaga sumunod sa Panginoon, may hirap, pero tingnan mo ang Diyos kung tumigil. Amen? Sabi niya, Apostle Paul, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Ano masasabi nung meron kang tinapos kung huminto ka? Amen? Kung sila nga hindi tumigil, how much more tayo? Sabi ni Jesus na nasa cross na siya, it is finished. Why? Kasama sa 7 saying ang salitang it is finished. Why? Sabagat pinakita ng Diyos, may tinapos siya. And our God is not a loser. Our God is not a quitter. Ang ating Diyos, hindi kailanman nagsasabing tumigil. Amen? Kaya pagtigil, hindi kalooban ng Diyos. Kalooban mo lang yan. Amen? Number 2, because God never abandoned us. Kailan ka iniwan ng Diyos sa daming problema pinagdaanan mo? Kailan ka pinabayaan ng Diyos? Ang daming beses mag-usap ka ng pera pero hindi nagutom yung pamilya mo. Ang daming beses na wala din ang trabaho pero hindi ka pinabayaan ng Diyos. Amen? Even yung mga ipon, wala namang tinatanim pero hindi pinabayaan. Even yung mga bulaklak, wala namang damit pero pinagdamitan ng Panginoon maganda. Kung ang mga bagay sa mundo ito hindi pinabayaan ng Diyos, how much more ikaw na naglilingkod sa Panginoon? So God does not abandon us. Walang rason para tumigil ka. And sabi po niya in Hebrews 35, I will never leave thee, nor forsake thee. Para sinasabi ni Lord, na, diyan ka lang, kasama mo ako. Maganda na po yung kalakasan, yung kasama mo siya. Bukod sa kasama mo siya, sabi ko na, anak, ano ba ang kailangan mo bibili kita? Parang meron kang tatay sa mall, punta ka sa mall, sabi mo, anak, sasamahan kita sa mall. Uy, malakas sa loob kasi hindi natin kasama. Kahit gabi ka na ako, okay lang kasi kasama mo siya. Bukod pa doon, sasabihin mo sa iyo ng tatay mo, anak, ano gusto mo? Name it, I will buy it. O, isipin mo. Bibigyan siya na, kahit ano gusto mo. Yung kalakasan, yung privilege, yung provision na ipinangako ng Diyos sa atin that I will never leave thee nor forsake thee. Patunay na hindi ka inabandonan ng Diyos. Sino mo tayo para samahan ng Diyos? Sino tayo para magsakripisyo siya ng buhay para sa iyo? Sino ba tayo sa harapan ng Diyos? Pero handa siyang magbigay ng provision na pantay sa ating lahat. Amen? Ganun kasarap kapag may Diyos. Bakit natitigil? So, ibig sabihin, kapag tumigil ka sa paglilingkod, merong mas magaling kaysa sa Diyos. Kapag tumigil ka sa paglilingkod, ibig sabihin, inabantuan na ka ng Diyos at
alam mo, hindi ka papabayaan ng Diyos. Even marami kang bagay na pinagdadaanan, hindi tayo para abandonahin ng Panginoon. Amen? And lastly, bakit hindi ka pwedeng tumigil? Why? Because God's grace is always enough para po sa atin. Gusto mo ng kagalingan ng karamdaman? He is a great healer. Gusto mo na mag-provide? He is a great provider. Gusto mo na magtuturo ng tama? He is a great teacher. Gusto mo na magbibigay sa iyong guide? He is a great shepherd. Amen. He is a great protector. Lahat naman great, pag hindi po sa kanya. So, ang Panginoon is enough para po sa atin. Kapag iniwan mo ang source of blessings, anong pupuntahin mo? Kapag iniwan mo yung source of strength, saan ka kukuha ng takas? Amen? Kung iniiwan mo yung source of income mo, source of blessing na hinahanap mo at kailangan mo, lahat na po nasa Panginoon na mo siya iiwan. Amen? He is enough para po sa atin. At hindi lamang po yung grace ng Diyos manatili sa iyo. Kapag tumigil ka, para sinasabi mo, Lord, sa akin na yung grace mo. Hindi pwede sa asawa ko, hindi pwede sa anak ko. Yung pagliligtas mo na hanggang sa akin lang. At kaya magiging selfish mo tayo sa harapan ng Diyos. Pero pag magpapatuloy ka, there are some people running behind us na nagpapatuloy din sa Panginoon. Inaantay lang nila na kung titigil ka o hindi. Amen? Hindi mo alam, save ka ngayon, papatuloy ka ngayon, may mga anak ang gusto mong masave, magpatuloy ka. Bakit there are people na nakatingin po sa iyo, there are people na gusto manampalataya sa Panginoon, pero kapag tumigil ka, titigil na rin sila. Amen? Kung magpatuloy ka, may dahilan, hindi yung sarili mo lang. Tingnan mo rin yung iba. Marami po nawala na mga magulang sa church. Pero alam niyo po, ang nakakalungkot, even yung mga anak nila na pwede magpatuloy na wala na. Kaya kapag tayo po, titingnan lang natin yung sarili natin. Bakit natitigil? Kabiyaya ng Diyos para sa lahat. Amen? Kapag titigil ka, anong bunga kaya ang iiwan mo sa kanila? Kapag titigil ka, anong legacy ang iiwan mo sa marami? Masasabi mo ba yung sinasabi, it is finished? O masabihan ka kaya ng Diyos, thou good and faithful servant? Alam niyo po, bago ko sabihin ni God yung thou good and faithful servant, meron siya unang sinabi, well done. Ibig sabihin, may ginawa. So, kapag tumigil ka, may natapos ka? Wala. Kapag tumigil ka, mayroon ka bang mapapatunayan sa Panginoon? Wala. Kapag tumigil ka, papaani ng mga nasa likod na nagpapatuloy. Amen. So, isang bagay na bilang isang Kristiyano, ang prinsipyo ng isang matatag, matibay, yung nananatiling still standing, still serving, kailangan never say quit. Like isang nanay. Kung ang nanay tumigil, lalabas ka ba sa mundo? Kung ang nanay hindi na nanganak, dahil alam niyo mamamatay siya kapag manganak siya, makakaroon siya ng hirap, lalabas ka kayo sa mundo, wala sa kanyang salita. Amen?